Hello sa lahat, Gerard here sa isa na namang video on taxation. So in 2026, nilabas ang Revenue Regulations 4-2026. Layunin nito na magbigay ng one-time abatement of taxes and or penalties, specifically para sa ating mga micro-taxpayers. Ang tax abatement ay paraan ng gobyerno na i-reduce or i-cancel ang hindi nababayaran na tax and or penalties. Magandang balita po ito sa ating mga taxpayers na may utang or open case sa BIR dahil paraan ito para malinisan ang kanilang records gamit ang abatement program. Bago natin pag-usapan kung sino ang pasok dito at paano mag-apply ng abatement, shoutout po sa ating channel member na nagtanong tungkol sa topic na ito. Ang Revenue Regulation 4-2026 ay specifically para sa ating mga micro-taxpayers. Ibig sabihin, ang kanilang gross sales for the covered year ay hindi lalagpas ng 3 million for the taxable year. Kung mixed income earner ka, ang kasama lang sa computation ng gross sales ay yung business income mo at hindi kasama ang compensation income mula sa employer. So ano ang mga kasama sa abatement? Mga delinquent accounts sa BIR as of December 31, 2025. Pangalawa, assessments as of December 31, 2025 na either preliminary or final, disputed or hindi. At mga open stop filer cases as of December 31, 2025 kasama na ang mga businesses na huminto sa operations. Take note din po, may threshold kung sino ang pwede mag-avail ng ating one-time tax abatement. Ang total delinquent or assessed basic tax plus penalties ay hindi dapat lalagpas ng 80,000 pesos per taxable year. Para makapag-avail ng abatement, kailangan natin mag-file ng application for abatement. Manual po ang ating pag-file ng ating application on a per taxable year basis sa ating Revenue District Office na may jurisdiction sa taxpayer. Sa pag-apply, accomplish one-time abatement for micro-taxpayers application form. Ito po yung Annex A of Revenue Regulation number 4-2026. Sa pag-fill up, ilagay po natin ang details ng taxpayer tulad ng name, tax identification number, registered address, email at iba pa. Makikita po natin mga ito sa COR ng business. Dapat po na-specify ang applicable tax type and ang basic amount due. Emphasize ko na excluding interest ang ilalagay. Failure to include itong mga importanteng details na ito sa ating application will result to automatic denial ng ating application. Kung hindi po natin alam ang ating mga tax due, pwede tayong pumasyal sa Revenue District Office at magpa-assist sa Officer of the Day. Kapag na-accept na po ang inyong application for one-time abatement, magbayad na po tayo ng 5,000 pesos sa Revenue District Office gamit ang BIR Form 0605. Ang payment po ay pwede either manual or electronic. Take note po sa timeline natin na kailangan mabayaran ang 5,000 fee within 5 working days mula nang ma-file ang application. Tapos isubmit ang proof of payment sa Revenue District Office within 5 working days mula sa pagbayad. Non-refundable po itong 5,000 pesos. Kaya kung denied po ang ating application, gagamitin ito as partial payment sa ating mga tax due sa mga tax na gusto nating i-abate. Also, kapag hindi tayo nakapag-submit ng ating proof of payment on time, mavo-void po ang ating application for abatement. So, hanggang kailan po ang availment? Based sa Revenue Regulation 4-2026, ang period of availment natin ay hanggang December 31, 2026. Kapag nakapag-submit na po tayo ng proof of payment sa Revenue District Office, mag-i-issue na rin po sila ng within 5 days Certificate of Availment. Itong certificate na to ang magiging proof na nakapag-avail po tayo at close na ang ating kaso sa BIR. So, linawin lang po natin dahil marami pong nabanggit na 5 working days. 5 working days upang bayaran ang fee na 5,000 pesos after mag-submit ng complete requirements ng application of abatement. Next ay submission of proof of payment gamit ang BIR Form 0605. Then, 5 working days din po ang issuance ng Certificate of Availment ng Revenue District Office
kung saan nag-apply ng abatement. And that's it. So malaking tulong po itong one-time tax abatement para sa ating micro taxpayers via Revenue Regulation 4-2026 para makapag-umpisa ulit ng malinis ang ating mga taxpayers. And let me know what you guys think about this program ng BIR. Kung may nakalimutan po ako or may katanungan po kayo, please post them sa ating comment section. Maraming salamat kung nakarating po kayo sa portion ng video na ito. Nais ko rin po kayong i-invite para mag-join ng ating channel membership. Ang mga members ay may priority sa pagsagot at assist sa mga tax questions nila. Meron din po silang access sa mga members only na videos. So, this is Gerard. Again, marami pong salamat and I'll talk to you in the next one.